Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang bawat bahagi niya, di kayang liripin ang isip ng tao. Kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang espiritu upang ito ang magtanto at magbahagi kung paano maunawaan ng mga anak niya sa lupa. Kung ang lahat lamang ay tatanggap sa hindi nila nakikita, mapapatotohanan ang Diyos Ama ay kumikilos sa bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga bang taong maglalakas loob na pagalingin ang kapwa niya, gamutin niya ang kapwa niya, lalo tigit na wala siyang kaalaman at di naman siya nag-aral ng siyensya? Sino nga bang pagdakakarakara maniniwala sa wala pa siyang nakikita? Lalo tigit kung wala siyang nadaramang totoo sinasabi ng kapwa niya. Sino nga ba ang pagdakay masisihan matutuwa sa bawat handog ng kapwa niya kung wala namang bukas sa puso niya na nakakadamang mahal niyang nagbabahagit, binibigyan siya dahil sa galak para sa kanya? Iba't iba nga ang pandama ng tao, iba't iba ang pananaw, iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Subalit ano nga baga ang pinakamabuting naganap sa buhay ng tao? Ang nakadama, nakakilala sa Diyos Espiritu. Sapagkat hindi ka na mahirapang kumilala sa Diyos na tinatawagan mo. Hindi ka mahihirapang tumanggap sa nangungusap sa iyo. Hindi ka mahihirapan maging ganap sa pagkilala sapagkat ikaw mismo ang patotoo sa sarili mo kung papaano mo siyang nadaramang buhay na kumikilos sa buhay mo. Yaw na nga ang nagsisilbing galak mo. Bagamat hindi mo siya nakikita, naaaliw ka niya. Wala ka nakikitang kumikilos sa buhay mo, subalit alam mo, may nagagawa siyang kabutihan para sa iyo. Wala ka ngang alam, ngunit binigyan ka ng karunungan, tanda ng pagmamahal niya ay gayon nga sa mga anak niya. May binibigay siyang hindi kayang ibigay ng tao at may nagagawa siya na di magagawa ng mga anak niya. Halina kayo mga mahal ko, tantuin ninyong lahat ang tinuran ko sa pamamagitan ng Espiritu ay makapagnilay at magbulay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Mula kay Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahan kumain sa bahay ng isang pinuno ng Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan na ayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi. Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling saka pinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Maliwanag na ang mga anak ng Ama sa unang panahon na hindi pa kinikilala at nakikilala ang kanyang espiritu ay hindi makasang-ayon sa mga gawang totoo sapagkat hindi nila kayang gawin ito. Hindi sila makasang-ayon sa gawang hiwaga sapagkat wala silang nagagawang hiwaga sa buhay nila. Hindi sila makapaniwala sa mga himala sapagkat di sila nakagagawa ng himala. Kaya naman itong Kristong totoo at tapat ang ginagawa, hinanapan ng maraming maipaparatang at maibibintang.
Kaya't anuman ang mabuti niyang ginagawa, mayroon pa rin paratang at mayroon pa rin inaakusa sa kanyang buhay. Kaya hinahanapan siya ng araw ng pamamahinga kung naaayon baga ang paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga, wika niya. Ngunit nang dahil walang tumugon, walang sumagot ni isa man, ginawa niya ang nararapat. At saka siya nagtanong, kung may malaglag ba isa sa mga tupa o ang inyong mga anak, hindi ba kayo gagawa kung araw ng pamamahinga? Mga minamahal, yan ang tao. Wala naman dapat tingnan na masama, ngunit dahil hindi kayang tanggapin, minamasama. Wala namang dapat suriin na mali, ngunit hindi kayang paniwalaan, kaya minamali. At siyaon ng tao na hindi matama ang ugali at gawa mula sa amang dakila, sapagkat hindi nila maramdaman kung papaano ang wagas na pagmamahal at tapat na pakikiisa ng Ama sa kanila. Kaya naman, sa oras na iyon at araw ng pamamahinga, pinakita ng Ama, hindi siya namamahinga. Walang pamamahinga sa Kanya, at ang gumagawa ng mga tuntunin na siya naman sa kalooban niyang ginagawa, maling-mali sila. Sapagkat sumusunod sila sa salita ni Moises, ngunit hindi naman nila tinutupad ang kalooban ng Ama. Mga minamahal, marami bang nagsasabi sa inyong, ba't mo ginawa yan, labag sa batas yan? Ngunit naayon sa kalooban ng Ama, sapagkat ang ginawa nyo ay makabubutit, ikabubuti ng kapwa nyo at hindi lamang sa iilan. Magalak kayo't magpuri, sapagkat habang ginagawa nyo ang mabuti, na kayo ay pinaparatangan at binibintangan ng inyong kapwa at di nila magustuhan ang gawa nyong mabuti. Ang Ama naman ang nalulugod sa inyo. At pinakita niyang maliwanag, ano nga bang hindi kaya niyang gawin? Sa oras na yaon, ang isang minamanas ay napaghilom ang pamamanas. Tanda ng pananalig at pananampalataya, tanda ng katapatan at pakikipagtotohanan, ano nga bang hindi kayang gawin ng Ama? Samantalang ang lahat ay nagagawa niyang imposible, sa tao, sa Kanya ay posible. Mga mahal, bukal ba sa puso niyo ang pagtanggap sa Ama? At di na ninyo kinitingnan kung ano ang mga mali at nararapat ba ninyong suriin, kundi ang gusto ninyong makita kung ano magagawa niya sa buhay nyo? Magtiwala kayo. Maniwala kayo. Walang mahirap gawin niya. Walang mahirap na magawa niya. Walang mahirap para sa Kanya sa ikabubuti ng lahat. Anumang oras, anumang araw, anuman ang dahilan. Sapagkat ang lahat ay sa Kanya, pawang kabutihan, noon, ngayon, at kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Kaya't ang ginagawa na sa kapwa-tao ay labag sa damdamin nila, ngunit sa kalooban ng Ama'y katuwa-tuwa, yaon pa rin nakakatuwa ang pinagbibigyan niya sa mabubuting gawa. Natuwa ba sa inyo ang Ama sa paggawa niyo ng mabuti, ngunit may nagalit sa inyo at nagdamdam? Magpuri pa rin kayo at magpasalamat, sapagkat ang kapwa niyo nagagalit at nagdaramdam sa inyo ay tao lang at tulad ninyo. Subalit ang Amang matutuwa at magagalak, hindi nyo man siya nakikita, marami siyang magagawa na pawang ikabubuti at magpapala siya sa lahat. Halina kayo mga mahal ko, tantuin ang tinuran ko. Ganang talinong pang tao'y di maaabot, di maaarok. Subalit ganang espiritu, di kayo mahirapan, masasakitang umarok at tumanta. Anong tumanta? Sabi ng bulol. Tumantya, sabi ng mabuting pananalita. Sapagkat ang tantyado mo tao, higit nalapat sa tantyado ng Ama. Sapagkat siya, ibinibigay pa lamang niya, alam niya na kung kanino ilalapat, kung kanino itatama, kung kanino gagawin, at sino ang magpapala. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't ang wika niya, magbata, maghintay,
Sapagkat sa pagbabata at paghihintay, napapakita niya ang mga anak niyang tapat na kumikilala sa kanya ay totoong nagnanasang siya ay madama't makilala sa kabila man ng sakit at dusa, di nawawalay sa kanya. Kaya isang araw, di man kaginsa-ginsa, di man kalooban ng tao, ngunit ang kalooban ng Amang naghari, ang minamanas ay nakalaya. Ano bang sakit mo? Anong uri ang sakit mo? Anong nadarama mo ngayong oras na ito? Anong nararamdaman mong hirap ng katawan mo? Anong pumapasok na mga duming isip mo? Alam niya at batid niya ito. Kaya't ilagak mo sa Kanya. Hambing sa hangin na hindi mo nakikita, makagagawa siya sa buhay mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Kung walang mag-uulat, kung walang maghahayag, paano mailalathala ang mabuti pawa? Kaya naman may pandinig, may pananaw at pandama, yaong mga anak niyang binuhay niya sa lupang ito, upang ang bawat kumikilala at tumatanggap sa Kanya, nakasusumpo, naganap sa kapangyarihan niya. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kung papaano ang mga bilanggo na ang takot nila kapag may bantay lang. Nagsasamantala sila kapag wala ang bantay nila. Ganyan din ang mga demonyo na nagsasamantala sa mahihinang tao. Kaya lagi ninyong pabantayan ang sarili nyo, tanggapin ang tagabantay nyo. Banal na espiritu. Huwag kayong palinlang sa isang espiritu nang laging mangunat maghari sa inyo ang totoong Espiritu Santo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't sa tuwin ay iniuulat ang pamamaraan ng Ama at kapangyarihan niya, kung papaano ang tao siyang nagahari at kumikilos, sa papaanong paraan niyo matututuhanan at mapapatutuhanan siya. Patag ang loob niyo sa kabila man ng inyong dinaranas, sa kabila man ng inyong nararamdaman. Payapa ang isip niyo sa kabila man ng kayo ay kabilaan kung ano ang naririnig sa kapwa niyo. May galak ang puso niyo sa kabila ng salat kayo sa mga yamang pangsanlibutan. Pinapayapa, pinapatag, pinagagalak kayo nang di nyo nakikitang nagpapagalaw ng lahat ng bagay. Sa kabila ng sinasabi nyong may sakit kayo, hindi ito ang nasa tanim at nakatanim sa isip nyo, kundi ang mga pagkakaroob ng banal na aral upang maging daang buhay ng pag-asa ng bawat isa. O mga minamahal ko, ano naman ang gawa ng isa? Titigatigin kayo, tatakutin kayo, pag-aalalahanin kayo, palulumbayin kayo, panghihinain kayo, pagugupuin kayo, palilibakin kayo, nang sa gayon ay makutsa kayo sa sarili ninyo ay maging hamak sa pananaw nyo, doon mahahabag kayo sa sariling pagkatao nyo. Bayaan nyo ang Amang mahabag at maawa sa inyo, sapagkat kapag siyang nahabag at naawa, may gagawin at magagawa siya. Subalit, kapag kayo ang nahabag sa sarili nyo, sa dinaranas ninyo, habang nahahabag at naaawa kayo sa sarili nyo, lalong nawawala ang lakas nyo, lalong nawawala ang galak nyo, lalong nawawala ang pag-asa nyo, lalong namamatay ang kaligayahan nyo. Sapagkat ang nananaig ay habag at awa sa sarili nyo na bakit ganyan, bakit ganon ang nagaganap, bakit ganon sila, bakit kinaganyan ako, bakit kinaganon nila ako. Kaya sa tindi ng pagkahabag at awa mo sa sarili mo, gagawa ka ng paraan para gumanti ka sa mga nanggagalit at nangyayamot sa iyo. Subalit,
kung ang galak, kapayapaan at kapanatagan ang nasa sayo, ilalagak mong lahat sila sa Ama at siyang bahala para sa iyo. Mga mahal, ganyan ang ginawa ng isang Jesucristo. Hindi nagsalita ng kung ano-ano, bagkos hinigit ang hininga at nilagok ang laway at pagdakay, nagturan. Ama ko, Ama ko, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila batid ang kanilang ginagawa. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kung nababatid baga ng kapwa ninyo tao ang katotohanan, gagawin nila sa kanilang kapwa-taong di nararapa. Sa makatwid, ang sino mang nakalisya sa tuntunin ng Ama't hindi tama ang ginagawa sa kapwa niya, na ang masakit sa kanya ay nagagantit na gagawa niya sa kapwa niya, hindi siya tapat at totoo sa Ama. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Yamang si Ama at amanganin ninyo ang tinatawagan mga anak niya, maging galak sa puso nyo ang bawat araw, maging gabi man. Sapagkat ang Ama, walang puwang ang pahinga, hindi na mamahinga, sapagkat siya ay totoo tapat sa bawat isa. Kaya't anumang oras na kailangan mo siya, may magagawa siya sa buhay mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Lamang patotohanan mo sa Kanya, pakita mo sa Kanya, padama mo sa Kanya, kung paano Kanya minahal at pinahalagahan. Minamahal mo rin siya, binibigyang kahalagahan sa iyong buhay. Doon mapapakita niya sa iyo ang pagkilos niya ay totoo at di nagbabago. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Batid ng Ama ang pangungulila sa mga minamahal ay mahirap at masakit. Batid ng Ama ang pangungulila sa bagay at kasalatan ay mahirap at masakit. Lahat ng iyan ay batid ng Ama. Subalit, dahil batid nga niya kung sino kat ano kang anak niya, batid niya rin ang nararapat kung anong dapat niyang gawin para sa iyong kanyang anak. Kaya, kung papaano mo siya kinikilala at totoong tinanggap mo, bagamat di mo siya nakikita, mapapatotohanan ng bawat kumikilalang tapat sa Kanya, siyang kaaliwan, siyang buhay at lakas ninuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Oo nga naman. Inyong pagnilayang mabuti ito. Kaya nga sinabi ng Ama, habang nabubuhay ang bawat isa'y magmahala na at gawin ang nararapat nang sa gayon, kapag nawala ay di ka usigin ng budi mo at di ka malumbay dahil nagawa mo't naibigay mo ang lahat sa iyong minamahal. Anak, magulang, asawa, kapatid. May mga nahihirapan ng damdamin na halimbawa ay asawa, kaya hirap na hirap dahil nabuhay sila ng laging nakasandig sa asawa, laging asawa ng asawa, oo asawa, eto asawa, ayan asawa, asawa, asawa. At sa iba naman, nagawa nilang niloko yung asawa nila. Kaya hindi makabawi pagdaka. Naaalala yung ang hirap na dinanas ng asawa ko noon. Tandaan ninyo, may tumatagos sa puso ng tao na hindi makali at di mapalagay. 2 uri. Namatay ang magulang mo, nasa kanya ka na lamang laging nakasandig na kaasa. Kaya nung nawala, para ka napilayan, nawalan ka ng buhay. Kaya ang nais ng Ama, tumindig ang bawat anak niya na matibay matatag dahil sa kanya, hindi dahil sa kapwa-tao na inaasahan nila. Sapagkat, kapag ang kapwa mong inaasahan mo na may buhay at siyang nawala, kawawa ka.
Ngunit kapag siyang walang kamatayan ang inasahan mo, kailan may di ka magiging kahabag-habag at kaawa-awa. Kaya, habang may pangunawa, habang may lakas, habang may pandinig, ang nais ng Ama, magising ang mga anak niya sa katotohanan. Huwag mong sanayin ang anak mo sa pagkalampa. Huwag mong asahan ang asawa mo na miya't-miya. Huwag ka sumandig sa magulang mong utos ka ng utos sa kanya, at kapag nawala sila, kawawa ka. Kundi ang nais ng Ama, mayaman, katamtaman at mahirap ang buhay, kayang tumindig ng nag-iisa at siya ang pag-asa at ligaya. Sapagkat hindi mo kinawawa ang sarili mo, hindi ka kinawawa ng asawa mo, hindi ka kinawawa ng kapatid mo, hindi ka kinawawa ng anak mo, hindi ka kinawawa ng magulang mo kapag ang Ama ang inasahan ng bawat isa. Mahal na mahal ko kayo. Yaon ang pawang katotohanan, kaya't ang inaasahan ng tao kapag sila ang nawala, patay na ang buhay nila. Mayroong naging miserable nang nawala ang inaasahan nila. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, mga anak, iisa lang ako at iisa kayo na walang manghihiram at makapaghihiram ng buhay nyo. Ngunit, akong nag-iisa, lahat ay kaya kong gawin para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, habang may buhay, gumising ka, anak niya, sa katotohanan. Mahal mo, ina mo't ama mo, tama lamang gawin ito. Mahal mo ang asawa mo, huwag lokohin at huwag mong dayain ang sarili mo. At huwag mo rin namang isandig lamang sa kanya kung tunay na mahal ka rin niya, upang sa gayon walang mahapdit makirot na sugat na babaon sa puso mo kapag siyang nawala. Mahal mo rin ang anak mo, mahal mo rin ang mga kapatid mo, mahal mo ang kaibigan mo, lahat minahal mo. Subalit kaya tinura ng Ama, ang tunay sa akin, hindi nagpapahalaga kanino man, kundi akong unahin. Sa gayon na akong nauuna at inuuna ng bawat isa, naroroon sa isip at damdamin nila kung paano ko gagawin ang paraan at pagiging marapat nila bilang anak na tinatawag ko. Mga mahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko, ganang kuntsing walang kabatiran, ganang konstansya di mababatid dito, ganang kayo'y magsuri at magbulay, kung mali, iyaong sinambit ko. Kaya nga, kinawawa mo ang anak mo kapag sa iyo na lamang siya umasa. Kinawawa mo ang apo mo kapag ikaw na lamang ang sinandigan niya. Kinawawa mo ang asawa mo kapag inasahan ka niya sa tuwina. Kinawawa mo ang kapatid mo kapag hindi sila nakalaban, sila'y lampa. Paano kung isa sa mga minamahal mo at sinandigan mo nawala? Bawat nawala isang petals na nalaglag, nababawasan ang bulaklak mo. Paano ka, anak ng Ama? Nang di mo siya nakilala at wala kang kinilala, kundi mga nagmamahal na tao sa iyo. Subalit siya'y hindi mo nadamat nakilala mandan. Hindi mo inalam, nang dahil di mo inalam, nang dahil di mo hinanap, nang dahil di mo ginawa, wala kang inalam, kundi ang mga nagmamahal sa iyo at minamahal ka at sasandigan mo, subalit siya'y di mo inasahan, di mo sinandigan, di mo kinilala, di mo nadama. Kahabag-habag kayo, mga anak niya. Sa panahon na lumipas, darating at kasalukuyan, ang kailangan ng Ama ay siya ay kilalanin ng mga anak niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Inasa mo sa katulong, inasa mo sa yaya, walang nagawa. Nang mawalan ka ng katulong, nang mawalan ka ng yaya, wala kang alam gawin kundi humindarat. Paano ka kung bulok na ang kayong kasuutan at nang ikay mawalan, wala ka nang babayaran at di ka na makapagbabayad?
magsisimula ka pa lamang. Kaya luha ang mga mata. Kaya ang wika ng Ama, magtanim kayo ng kayo'y umani man din. Sapagkat habang tinatanim nyo sa puso't isipan ninyong marapat at dapat, kayo rin ang nag-aani ng nakaluluwag at nakagagaan sa inyong loob at isipan. Pagpalain kayo, mapapalad ang nagtibay at kumilala sa Ama at ginawa nilang marapat sa buhay nila. Doon, namuhay silang patag, namuhay silang kaya-aya sa pananaw niya at nalugod naman siya at nagalak din mga anak niya. Tandaan ninyo, mahalin nyo ang ama't ina nyo, mahalin nyo ang mga anak nyo, mahalin nyo ang mga kapatid nyo, mahalin nyo ang asawa nyo, mahalin nyo ang kaibigan nyo, mahalin ang kapwa nyo. Subalit, pakatandaan nyo, wala kayong mamahalin isa man sa sinambit ko kung walang amang bumuhay kapwa sa inyo. Kaya't kilalanin niyo ang Ama at tugunin niyo ang panawagan niya at kikilalanin niya kayo at ibibigay ang marapat upang kayo maaliw, magalak at magsilakas. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kaya nga, ang mahirap na lumaki sa hirap, guminhawa man at yumaman, pares lang sa kanya, nakadama siya ng ginhawa at ligaya, sapagkat sanay na siya sa hirap. Ngunit, ang lumaki sa layaw, sabi nga, karaniway, hubad. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, oo nga naman, katulad nitong minamanas na ito. Doon pa lamang sa pagpapakilala ng Kristo kung paano niya gagawin ang marapat sa tao, nagpapatotoo ng ang Ama, sa bawat saglit may nagagawa siya. Kaya't kung paano inaaral niya ang mga salita niya upang ang mga natututo at sinasabuhay nila ay di mahirap para sa kanilang gawin ang makabubuti sa kanilang buhay. Kaya nga ang wika niya, kung kaya mo rin lang abutin, pagsimikapan mong kunin. Subalit, kung nahihirapan ka, may pamamaraan para ito'y gawin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Walang hindi gagawin ng Ama para sa mga anak niya upang mapatutuhanan niya at mapakilala, mahiwaga ang mga gawa niya. Pagpalain kayo. May sakit ka ba? Mahirap bang makilala at mabatid kung ano ang sakit mo? Ng kapwa mo taong taga-surit nagsusuri sa iyo? Lahat ng sakit, ng uri ng sakit ay alam ng Ama. Walang pangalan yan sa Kanya. Sa tao lang ang pag-aaral kung anong sakit iyan. Mula ng pag-aralan ng tao kung anong uri ng sakit, ginamit ang talino, ginamit ang science, kaya nagkaroon ng bininyagan sakit. Ngunit, noon, ang tawag niya lang sa mga namamaga, binamanas eka. Nagmamanas eka. Ano mang ang pinagmula ng kanyang pamamanas, hindi na yun nakatukoy dito kung bakit siya namanas. Kung anong dahilan. May sakit ba siya sa bato? May sakit ba siya sa puso? May sakit ba siya sa baga? May sakit ba siya sa atay? May sakit ba siya sa pantog? Walang nakatala dito. Ang nakatala, namamanas. Sapagkat, nung unang panahon, walang mga pangalan ng sakit. Katulad ngayon. May nabasa ba kayo sa banal na aklat na kanser? Sa makatwid. Noong panahon na yaon, kapag may bukol ng tao, ang salita ay may bukol siya eka. Sapagkat noong panahon na yon, walang maraming binibinyag na sakit ang tao. Sa panahon na yon, walang maraming makina, pangsuri, stethoscope para malaman kung tumataas o bumababa ang presyon mo.
Walang pangkuha ng dugo para tingnan kung alin ang tumataas ng level ng dugo mo. Cholesterol, bad cholesterol, good cholesterol, triglyceride, uric acid, ang dami. Subalit, kung natatanto ninyo, niloob din ng Ama ito upang pamamaraan din ang buhay ng tao sa kabuhayan. Kung walang naging matalinong doktor, mga nagsusuri ng dugo, karaming mga walang trabaho. Subalit, dahil sa pahintulot at kapahintulutan ng Ama, nagkaroon ng iba't ibang talino ang tao, dumami ang hanap buhay ng tao, dumami rin ang loko-loko. Sapagkat kung magkaminsan, hindi naman totoo ang nasuri. Sapagkat kung magkaminsan, nagkamali. Kaya kung magkaminsan, hindi naman dapat lalong lumala. Subalit sa natural at kalooban ng Ama ang pagsusuri at pagtupad niya, wala pang napinsala kailanman. Sapagkat siya ang tunay na manggagamot at dakilang manggagamot. Kaya naman, anuman ang nagsilabas na talino sa panahon ngayon, ang layon at nasa niya, kumilala pa rin kayo sa akin, anak ko. Unahin pa rin ninyo akong sanggunian at dulugan upang ang bawat araw ninyo ay maging marapat na magkarong katugunan na habang nabubuhay kayo, may pamamaraang may pagkakalob ako na hindi ikatitigatig at ikababahala nyo na habang may buhay kayo, ang pag-asa nyo'y ako. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Suriin nyo ang binaybay kong talino ng tao at kung papaano nabaybay ko ito, suriin nyo rin kung sinong nangusap sa inyo. Alalaong baga, tao, bibig nyo'y magagamit upang mangusap, ngunit di gagamitin sa makapagpapahama, at lalong hindi gagamitin sa makasasama, kundi sa makabubuti pawa at makapag-uunlad ng inyong pananalig at pananampalataya. Kung magkagayon at narinig ninyo ang mga tinuran ko, bulay-bulayin nyo at suriin yung ganap ito upang mapagtanto nyo anong talino ng Espiritu at anong talino ng tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Humingi kayo ng pangunawa sa Ama at bibigyan niya kayo. Humingi kayo ng pandama, yamang may pandama na kayo na nararamdaman nyo ang masakit nyo. Subalit kaibang pandama ang nais kong hingin ninyo, yaong maramdaman nyo, buhay siya sa buhay nyo. Humingi kayo ng lahat ng nararapat, siya'y butihin na magulang sa lahat. Ang nararapat na ngayon din na ibibigay, may pagkakalob niya. Subalit pakatandaan nyo, ang lahat ay may takda, kaya't kung ang lahat ng tao'y nananalig na tapat, makapagbabata, makapaghihintay hanggang abutan ng tagumpay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? May binabata ba kayo? Hambing ba sa minamanas na tao? Ngunit, sa wala siyang kamalayan, nakalaya siya sa oras na tinanggap ang Kristo. Ibig sabihin, paalala ito, tanggapin nyo ang Kristo ng buhay nyo at may magagawa rin sa inyo tulad ng isang namamanas na tao. Sa kabila man ng pagtuligsa at paghahanap kung ano ang may paparatang at may bibintang ng tao, kumilos pa rin ang kapangyarihan ng Ama at nanaig pa rin ang gawang mabuti niya. Mga mahal, anuman ang laman ng isip at damdamin ng kapwa nyo, kung ang pananalig nyo'y tapat sa Ama, may magagawa pa rin siya sa kabutihan ng puso nyo na kinikilala nyo'y siya. Mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ang lahat ay nakakamtan sa pamamagitan ng kadakilaan ng Ama at sa kapasyahan niya at kapangyarihan niya. Ang lahat ay napapagala niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? May tatanong baga kayo? May katanungan ba kayo? Wala. Kaya, nasambit ang lahat ng parangal at papuring ito sa awit dahil sa mga patutuo ng mga ginamit ng Ama noon. Sa mga katotohanang nasilayan nila at nadama nila kung paano kumilos ang Diyos na buhay sa buhay nila, tulad ni Solomon. Nang panahon ni David, si Absalom na kanyang anak ay tinalaga niya ang sarili niya sa pagkahari. Siya mismo ang nagsabi, bagamat ayaw pumayag ng kanyang mga alipin, mga kasamahan. Nang sabi kay David, ay ba't pinapayagan mong gawin niya ng iyong anak? Pabayaan niyo siya kung siya ang tinatalaga. Anong magagawa ko? Ngunit kung hindi siya, hindi pa rin siya ang mananalo at mananaig. Tama nga naman. Pinagsusumigaw na ang kanyang pangalan na si Absalom ang hari ng mga kampi kay Absalom. Si Absalom ang hari. Ngunit, nalulumbay naman, nagagalit ang mga kay David. Ganyan ang tao. Kung natatanto nyo lang ang pagkilos ng Ama, oo nga naman, ano man ang balakin at isipin ng kapwa nyo, kung di papatnubayan at lolobin ng Ama, ay mabibigo siya. Kaya ibaba mo sarili mo kahit inililin lang kapat nilolo ko ng kapwa mo, kahit dinadaya ka pa, kahit tinahama ka pa. Ang mahalaga, ang katapatan mo sa Ama, ibigay mo. Sa gayon, makikita ng Ama kung ano ka't sino ka. Sa gayon, mapapadama niya rin sa'yo kahit sinong tao pa, kapag di niya gusto, walang magagawa ang kahit na sino. Buhay ba ang Ama? Kaya, nang dumatal ang takda, nabigo itong si Absalom. Sapagkat hindi siya ang tinatalaga ng Ama, kundi si David pa rin. Anong nangyari? Siya na rin mismo ang gumawa ng kamatayan niya, ni Absalom. Kumisan sa kabiguan ng tao na siya rin naman ang may kasalanan, na pilit niyang gustong kamtin ang di naman para sa kanya. Siya rin ang nahihirapan ng kalooban. Kaya, huwag niyong mithiin ang hindi nararapat at di kalooban ng Ama. Nang sa gayon, patag ninyo mabuhay sa lupang ito ay katawan ninyo. At kapag tinatalaga kayo at binigay sa inyo ang nararapat, kayo mismong makakadamang patag ang loob niyo at may galak kayo. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya, nakikita niyo ba sa kapwa niyo? Kung ano-ano, nagagalit kayong tulad ng mga Pariseo, sa Kristo, mga Hentil, sa Duseo, mga saserdote. Sino ang napahamak? Ang Kristo baga? Hindi. Tularan ninyo ang pakikipagtotoo ng Ama sa inyo, at ang Ama na nakikipagtotoo sa inyo, damin nyo. Tandaan ninyo, siya pa rin at siya, sa wakas ng buhay nyo, ang hahatol kanino man. Kaya, kung hinatulan kayo ng kapwa nyo, ngunit di nararapat ang paghatol nila sa pananaw niya, kikilos at kikilos pa rin siya. Ang galak ay kakamting nyo, tagumpay sa inyo, at ang mapapahamak, yung mga dapat ay parusahan niya. Mga mahal, walang matitigib ng lumbay at pait ang puso, kung tuwirang ang nadaramay Ama at kinikilala, sapagkat tinuturo niya ang katalinuhan para gawin mo at gawin mo yan, at sa pandama mo, siyang mangingibabaw na totoo, kaya't di mo magagawang masaktan magdamdam sa kapwa mo tao. Sapagkat ang naghari sa iyo'y galak na totoo. Kilala mo ba ang sarili mo? O hindi pa? Kilalanin mo ito, higit mong kilalanin ang Ama. Huwag ang pagkilala mo lamang sa kapwa mo at pagsuri mo sa gawa ng kapwa mo. Nang sa gayon, ang Ama ang sa iyo ay magpala
gumanti ng gala sa buhay mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ginawang hindi pantay ang daliri ng tao upang suriin mo tao sa mundong ito. Kung ang mga daliri, sarili mo na yan, hindi pa pantay-pantay ang kanilang kalakasan. Hindi pa pantay-pantay ang nagagawa nila sa pagdakot mo kung anumang bagay. Hindi pantay-pantay ang pagkuha mo sa mga bagay, sapagkat kapag ito ang kinuna mo at ito nahuli, maaaring madukot mo. Subalit kahit na ito'y pinakamahaba, dakutin mo mag-isa, hindi ka makadadakot. Sa makatwid, sa pamamagitan ng mga daliring ito, may nagagawa ang Ama na makasusuri at magsusuri kayo ang kataas-taasan at pangunahin na daliri ninyo kapag itong naputol, mahirap. Kung mabigat ang bubuhatin, subalit itong matira, itong matira, itong matira, kahit wala ang dalawa, kaya mo ito, tao. Alala, umbaga, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, manahan sa buhay nyo, tandaan ninyo tao, kahit ang kapwa nyo na umaayaw sa inyo'y libo-libo, iisa lang ang gumusto, may magagawa pa rin siya sa buhay nyo. Mahal na mahal ko kayo. Subalit kung totoo at tapat naman ang puso nyo at napagmahal kayo, tandaan ninyo, kung 10 ang lumisan, 20 ang kapalit niya. Kung may nawalang isa, 10 ang kaakibat na ibabalik ng Ama. Paano ka malulumbay? Paano ka matitigatig? Paano ka mababahala na wala ang piso, pinalit 100? Mga mahal, kung mababatid nyo lamang ang pagkilos ng Ama at totoo ang pananampalataya ninyo, kailan may di kayo mababahala sa nawawala sa buhay nyo, sapagkat alam nyo, may plano ang Diyos sa buhay nyo. At siyaon ang pawang katotohanan, ganang konstansyang pangalan, di mababaybay ito kailan paman. Ganang di nyo nasilayan kung paano nagturan, mata nyo'y pakilusin sa aking mga tinuturan. Mayroong kayong mararamdaman at masisilayan man din niyaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kung nakatala sa isip nyo'y mga aral at mabubuting gawa ng Ama, tandaan ninyo, walang papasok na makasasakit, makasasama sa damdamin at kalooban nyo, sapagkat ang nararamdaman nyo'y kung paano kumilos ang Diyos na kinikilala ng isip nyo at dinadama naman ang puso nyo nang dahil iisa lamang. Ngunit at pasubali, sa lahat ng dako, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali, siya lamang sapat na yaman nyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, sapagkat batid niya kung kumakalam na ang tiyan mo. Batid niya kung nahihirapan ang katawan mo. Batid niya kung may iniisip ka. Batid niya kung sinasaktan ka ng kapwa mo. Batid niya kung pinahihirapan ka ng kahit na sino. At batid niya kung anong ginawa mo at anong gagawin mo pa. Kaya't ipakilala niyo ang ginagawa niyo'y mabuti at mabuti rin ang kanyang magiging ganti. Wika nga niya, walang gumawa ng pawang kabutihan na di ako ang nag-alay at naghandog kanino man, kaya't siya mga kung sinunod ng katauhan, anong di ko ibibigay sa ikagagalak ng katawan. Mahal na mahal ko kayo, huwag kayong manindim na kung misa'y dinanas nyo ang ganito at ganyan. Kung amay kinamtan nyo at tinanggap na tuwiran, mapapatotohanan niyang siya'y kumikilos at tutupad. Maghintay ka anak, ang taga-aliw, ako, ang tagapamagitan, tagabuo at tagapagbigay ng lahat sa iyong buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, kaya nagawang sampitin ang marapat. O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos, ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod.
Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupi. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag yaong ngalang itinakda. Si Yahweh na Diyos, na ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal po kayo, kaya't kung ang lahat lamang ng tao ay nababatid nga't natatarok ng amay buhay at totoo, kailan may di nga gagawin ang batid na sa pagdating ng takda, babalik din bawa. Kaya hindi gagawin ang di nararapat upang walang magbalik sa kanyang di tama at marapat. Bagkus ang patuloy na tutuptin at gagawin at isisiwala, yung karapat dapat at tama't tumpa. Sa gayon ng bawat araw, may pag-asang, may bibigay na mabuti ang Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Namuhunan ka ba sa una? Sadyang mahirap munang pasimula. Subalit kapag kumikita ka na, nararamdaman mo na ang mga pinagpagalang katawan mo at pinagdusahan mo, wala nang sakit sa simula na maralasap ka pa sapagkat ang galak na ang kaakibat ng mga naunang sakit at dusa mo. Yaw ng patuto ng Ama, kaya't ang pagsusumakit, pagsusumikap na hanapin siya, mahirap sa una. Kahirap sa una. Ngunit at pasubali sa bawat araw na nadamat kinilala mo na siya, kay gaan na habang nabubuhay kay pagaan ang pagaan hanggang di mo namamalayan, namatay ka na wala kang nadala na bigat man lang sapagkat ang nagpagaan, yaong Ama mo sa'yo nagpahiram ng buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay bang Ama? At patuto lamang niya, ang salitang banal ay nagbibigay buhay. Bakit? Sapagkat nabubuhay ang pangunawa mo, nabubuhay ang liwanag sa iyo, nabubuhay ang kapayapaan, nabubuhay ang kapanatagan, nabubuhay ang kagalakan, nabubuhay ang pagmamahal. Ano ang patay sa iyo na di kayang buhayin ng Ama? Kapag natantumot na batid ang mga aral niya at sinabuhay mo nga ito, sapagkat batid mo ang pinagmula na siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Roma, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam sa aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pa at mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila ay mga Israelita na itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda ng pagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kabila ng gayon, sa kanila nakipagtipa ng Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi. Nagmula ang Kristo, nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan, magpakailanman. Amen. Buhay bang Ama?
Kaya't ang mga nagtataglay ng banal na espiritu at natutunan nilang kalooban at kagustuhan ng Ama na pinagsusumakitan at pinagsusumikapan nilang tupdin at gawin, nakalulumbay sa puso nila ang mga kapwa nilang nasisilayan na di makasunod sa Ama. Mahal na mahal ko kayo. Hindi sila nagagalit, hindi sila nagdaramdam, nakalulumbay sa puso nila. Nagkakaroon pa sila kung minsan pagmimiting mawala na. Alang-alang sa pagtanggap at pagkilala sa Kristo at Ama. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Galing ng Dubai. Aba, nasamahan ng galing Amerika. Pinagsama na haluan. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Ano man ang ibig sabihin ng nag-ayos nito, na naglagay siya ng 3 uri, ito naman ang para sa akin bilang sa Espiritu. Malinis ba ang handog ng Ama sa inyo? Pilit at pilit ang kaliwanagan niya'y kukunin at kukunin ni Satanas para kayo'y madimlan. At tinutularan niya ang gawa ng Ama. Ngunit anumang tulad niya, hindi pa rin matutularan ang kalinisan at kayusan, sapagkat puro ang liwanag niya. Hindi mapagmaang-maangan lamang katulad ni Satanas. Kaya, nais niyo bang matulad sa gawang mainam ng Ama? Pakinggan niyo siya. Manahan ang liwanag na dulot sa buhay nyo. Alam kong kanino kayo mapupunta si Taning? Hindi. Magagawan pa sila. Talaga nga naman. Dito sa mundo, pag nalinlang ka, mag-aagawan pa sa'yo yung tao. Dahil nakikinabang sa'yo. Subukan mo walang pakinabang. Kundi sabi, belat mo. Alam kong subalit, ang maka-Diyos Ama, ang maka-Kristo, madama lang nilang mahal sila. Madama lang minamahal sila. Madama lang na kumikilala sila. Ang saya-saya na kaya nila. Kaya nawa, maging katulad kayo ng damdamin ng Diyos Espiritu. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, laganap yan, bahala na kayo makawa. Winika niya, yan, naligaw tuloy. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Yung muna isa. Aking mga minamahal. Bakit gano'n naman ang ibig ituran? Yan ang pawang katotohanan. Kung minsan, pilit na binibigay ng tao ang gusto nila sa Ama. Ayaw naman ng Ama. Ang gusto ng Ama, ayaw sundin ng tao. Ngunit mapalad, ang inuuna, ang kalooban ng Ama. Ama, Ama. Ama, Ama, Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may, yan, important pa rin yan. Galing Amerika naman. Magagawa
ang Ama. Pagka winika niya, nagbigay ka ba, magbabalik din sa'yo. Pagkat ikaw ay anak ng Ama, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ah, meron pala doon. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, panahon na naman para makalaya ang mga alagad na nagpapakasakit. Ay, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw o sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Malam kong may magagawa ang Ama.
Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Tandaan ninyo, maraming pamamaraan ng Ama para ang gusto niyang ibigay sa inyo ay maibigay niya. Lamang, kailangan kumilos at maghanap. Ngunit kung minsan, kung alin yung hindi mo hinahanap, yun ang pinakikita at naibibigay niya. Kung ano yung hindi mo pangarap, yan ang nakakamtan mo. Subalit kung minsan, sa una dahil hindi mo gusto, nahirapan ng tanggapin ang puso mo. Kapag tinanggap mo at nakita mo kung paano, bandang huli, sasabihin mo pa, Diyos ko, kabuti mo. Akala ko hindi makabubuti ito sa akin. Yun pala itong pamamaraan mo para baguhin ang takbo ng buhay ko. Ganyan ang Ama kung kumilos sa buhay ng mga anak niya. Maraming pamamaraan, maraming kaparaanan, kung papaano niya pagugulungin ang buhay, parang hambing sa itlog. Gumugulong. Nilalabas sa puwet, hindi alam kung saan makakarating. Ganyan lang ang buhay, mga minamahal. Kaya ang taong patuloy na lumalaban, nakakamtan niya ang tagumpay. Ganyan lang ang buhay. Parang bulong, gumagapang, kung saan maabutan. Oh, ganyan lang, mga minamahal. Oh. Bah, wag lang haharangin pag kahit harangin nyo yan, pag hindi nyo, hindi nyo. Pag tunyain nyo. Oy, masama naman ang doble-doble. Ayan, may pababa, may pataas siyang binibigay, di ba ka? Pag-aralan ninyo, may biyaya na nagmumula sa ilalim, sumisibol, at may biyaya na nakikita lang sa patak. May biyayang mula sa taas. Mga minamahal, kung batid nga lang ninyo ang pagkilos ng Ama, sinong taong natural ang pag-iisip at natural na nabubuhay na masasambit ito at gagawin ang nakikita nyong ito? Hindi kayang gawin ng natural na tao ang tinutupad sa dakong ito. Kaya't yun ang pangalan ng luka-luka. Sapagkat di nila maksuri at di nila matanto. Anong pinaggagawa ni Apo Kunching na yan? Sapagkat di nila maarok ang kalooban ng Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam ko man magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka
winikanya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mahal, minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, malalim o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winikanya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winikanya, winik bawat araw. Yan, tinurog na. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winikanya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong meron ka na magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winikanya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Di baga, kapag nagbibigay ng biyaya, maraming masaya. Tuwang-tuwa ang mga anak ng Ama. Subalit kapag sinabi niya, mga anak, narito ang pagpapala ko
na masarap kaysa sa bagay. Ang sabi ng mga anak niya, hindi namin naunawaan yan. Hindi namin nalalasap yan. Hindi kami nabubusog dyan. Ano kaya yung inaayawan ng mga anak niya? Ang mga salita niyang hindi nababatid, maraming kompleto na rekado para makapagdulot ng higit pang kabusugan, kagalakan ng buhay. Mga mahal, tandaan ninyo, marami, siksik-liglig at tumaapaw ang biyaya ng Ama sa lupa. Kaya lamang, nang dahil ang tao, iba't ibang kagustuhan, maraming ginugusto, marami ang dahilan, marami ang katwiran, hindi lahat ay masiyahan, walang makontento, lahat ay kulang. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Dahil ang tao, tayo ka nga. Sige, pwersa mo na, pwersa. Hindi, huwag kang mabumat. Sige, tayo. Isipin mo, makatatayo ka. Sige, tayo. Tayo ka lang, tayo ka lang. Hingang malalim. Sige, hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Hakbang ka nga ng isa. Hakbang ka ng isa. Sige. 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 Diretso. 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 Sige, hakbang. Sige. 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 Doon ka kumirin. Kumiro. Sige. 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 Teka. Alisin mo yung takot, ha? Alisin mo yung kamay mo rin. Dito. Sige. Ayan. Lakad. Sige. 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 Lakad. Sige. Sige. Oh. Sige. Sige. Tayo, diretso ka muna. Sa isip at damdamin mo, hahakbang ang paa mo. Balik. Sige. Sige, lakad. Taas. Taas. Sa isip at damdamin mo, balik sa silya. Sige. Diretso. Diretso. Upo. Pakinggan mo kung papaano babaeng isang lampa walang magawa sa iyo. Di ka pa tatayuin, di ka pa lalakarin, di ka bibit-bitin. Sapagkat mabigat ka, hindi ka niya kaya. Yaon ang patotoo, bakit ang patay mabigat? Naunawaan niyo baga? Ang isang patay, kapag dinalayaan, kapag buhay siya, nakakaya siyang dalhin kahit isang tao, papasanin ito. Subalit kapag ito'y patay na, mabigat siya. Ano ba ang ibig kong ituran? Tao.
Patotoo lamang sa inyo na kapag wala na kayong buhay, mabigat kayo. Subalit, kung pagagaanin ang loob nyo at sa isip at damdamin nyo'y amang mananahan sa puso nyo'y tapat kayo, ano nga ba ang mahirap para sa Ama? Patotoo lamang sa inyo'y kayo'y alabo, nahambing kayo sa batong tumigas, na kung kay laki-laki mo, batong mabigat na pinapasan mo, siya rin laban ang bigat na dala-dala mo. Kaya ang wika at layon ko sa inyo, maging marapat at dapat kayo. Sa gayon makikita nyo ang tumpak at nararapat. Magiging lubos kayo sa pagtanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Pinakita ko sa iyo kung paano. Kung lalaki lamang ang nagdadala sa iyo, sa palagay mo, diretso na lalakad ka sapagkat di ka natatakot. Subalit, ang di mo batid kahit babaeng lampa lamang, kaya kang bitbitin dahil akong nagdadala sa iyo. Sapagkat kung ganang katao at pagkatao, hindi ka bibitbitin kailan paman tao. Kaya ito ang pinasimula ko at pinaturan ay ito nga. Iyon ang nais kong maging isang tunay na halimbawa sa inyo. Sa isip at damdamin nyo itala nyong tuwiran. Anong di kakayanin kapag sa isip at damdamin, yaon na nga ang kinamtan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Gayon pa man. Tandaan mo anak, nais ko'y ganap ka ng lumakad. Kapag pinagtibay mo sa iyong loob, sa iyo ito'y magaganap. Walang pinagkaiba sa babaeng ito. Nang una siyang pahakbangin, siya'y humahapay. At nagtutumbangan din tulad ng kanyang anak na natatakot din sa kanyang baka siya'y magtiyab. Subalit, tenurang maliwanag ng dahil siya'y malakas ang loob, ayaw man ang kanyang anak, sumigil siya sa paglakad hanggang siya'y pabalikin at kinabukasay humakban man din. Yaw ng katotohanan, kaya't nasa kalooban ninyo para kamtin ninyo ang nararapat na tamukin. Tayo. Subang. Po. Po. Sit. Okay. Tayo. Okay. Tayo. Tayo. Kailangan sa isip at damdamin, no? Huwag lahat yan. Binibigyan pa kayong pagkakataon sa inyong mga karamdaman. Nang wika nga, kung ang patay nabubuhay, sa matibay na pananalig at pananampalataya ng tao,
doon kayo may natatamo. Sapagkat kung ganang kuntsing lamang, paano ito gagawin at tutob din? Kaya't magbulay kayo sa 14 na taong pinalipas na kung ano pang magaganap at gagawin kung tao'y matapat man din. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. San huhugutin ni Constancia ang mga binibigkas na ito? Paano niya ito pag-aaralan para kayo'y utuin bilang tao? Hindi kailangan, mga mahal kong gayong mga katagat panguto sa kapwa-tao, sapagkat kung di lolobin, walang matutupad at magaganap. Kaya't ang layon at nasa ko, sa puso niyo'y kamtin, upang kayo'y maging marapat. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Ay, Diyos ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta? Tingnan ko nga. May shoot ka ba? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, pagarian kayong lubos. Sumainyong paghahari mula ulonggan talampakan, mapuspos kayong ganap. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Ay, Diyos ko, tama ko. Alam mo po, kumusta, makirot pa ba? Bilang tao, nang makita ko yung likod niya, sabi ko, dali mo sa ano? Sabi ko sa kanya, dali mo sa doktor. Baka mamaya Siyempre po, mahirap yung sisihin ka, may diabetes siya, no? Subalit ang sabi niya, marami na po akong may ininom na po akong gamot, may pinunas na po, may tinapal. O, sige ka, kung ang pananalig mo'y tapat, no. Cecilia, natatandaan mo ba yung unang ginamot na mas manas pa dito at malaki, nang atay ay may bukol? Walang binatbat yan sa'yo. Subalit, dahil bubuhayin, mahirap ang magpaliwanag, mahirap ang magkomersyal. Kailangan sa inyo magmula. Huwag na kailangan may sasabihin pang ganun at ganyan bago kayo maniwala. Sa puso ninyo dapat magmula yon. Para sa inyong sarili, doon kayo magpatotoo. Yung kayo mismo ang makapagpatotoo at hindi na kailangan sa kapwa nyo patao. Sasabihin, mas malala dyan, pero mahirap yon. Kung hindi maniniwala, parang pinopropaganda mo, hindi naman ito produkto. Buhay ba ang Ama? Dito, maniwala ang may gusto, ang ayaw ay huwag. Tumanggap ang gumusto, ang ayaw ay huwag. Ganun lang kasimple yon, sapagkat ang Diyos ang pinakikilala dito, hindi tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigip kayo ng kasiyahan at katapatan upang ang Diyos na hindi nyo nasisilayan, may gawin sa inyong marapat at ganap habang kayo'y nabubuhay. Pagpalain kayo, may Lunes pa. Wala po tayong gawain bukas. Sa Lunes na po ang balik natin dahil undas naman po, siyempre, may mga umuwi ng probinsya nila, may mga naghahanda ng undas. Bigyan naman po natin ang pagkakataon ng mga alagad. Dahil naman po ng Miyerkules, siyempre naman po maghapon at hanggang gabi ang pagdiriwang, maglilinis pa po dito.